Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal. So ang video ito ay mula kay Melvs Castle, susuportahan nyo yan. So meron itong pamagat na China Ambassador, sige, pambahin nyo kami, wala kaming pake. China deadma sa ultimatum ng AFP, papasabugin. So yun, bago natin simulan, Melvs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China Ambassador. Sige, pambahin nyo kami, wala kami pake. China deadma sa ultimatum ng AFP, papasa Pelkin. So, yung last video ko pala, wrong yung thumbnail na upload ko. Yung mga lumalumang video na pala yun. My God. So, again, Melvs Castle, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Bombay na yan nang walang warning pa. Ulit. Dapat Bombay na yan nang walang warning pa. Pinagbantaan kasi ng National Security Council ang Chinese Embassy sa Maynila. Pag yan bumalik ulit at hindi tuluyang lumaya sa aming EEZ, magkagulo na kung magkakagulo. Patay, may ultimatum ka na, Wang Zilian. Pero dapat pala... si Wang Zilian pala to, naiinis din ako dito kasi yung Chinese ambassador na wala talaga. 100% lang talaga siya na yung ano niya sa bansa nila. Like, alam niyo yung tipo na imbis Chinese ambassador siya, ang gawin niya sana is try niyang pumagit na kahit paano, or siya mismo yung magpaabot ng hinaing ng Pilipinas sa bansa nila. Siya pa yung mismong, kayo kasi Pilipinas, gaganyan. Kasi na rin tong ambassador wala namang ginagawa. Hinahayaan lang himasok sa teritoryo ng may teritoryo yung kapwa niyang mga Chinese. Apektado na kasi ang Filipino fisherman sa presensya ng monster ship. Lahat kasi nagsisilayuan pag andyan ng monster ship, hindi na makapangisda ng maayos. In fact, we're challenging them every single day. Right now, we have 2 Philippine Coast Guard vessels shadowing them, closely monitoring them. We have sent assets also from the armed forces and from the Philippine Coast Guard aerial assets to continue monitoring them. And our maritime domain awareness has been focused specifically on the illegal presence of the Chinese Coast Guard vessel. Now, as to what future steps we are to undertake, the National Maritime Council already called for the withdrawal of this monster ship from Philippine waters. The NMC issued a statement yesterday asking the Chinese government to withdraw this monster ship because it is clearly... So ngayon naman, sila na naman yung pinag-iinitan natin withdraw nyo yung monster ship nyo. Diba? Hindi na tama yan nasa loob ng EEZ yan So ang magandang gawin talaga natin ngayon dyan, men, is parang talaga natin, i-push talaga natin na palabasin sila dyan. Kasi kung hahayaan kasi natin sila dyan, mag-aakala sila na, okay, yung Pilipinas is somehow, din pala sila, naniniwala sila or, hesitant din sila or medyo may, din sa isipan nila na sa atin nga yung West Philippine Sea na yan or, pasok yan sa South China Sea natin. So, dapat actionan talaga yan agad, illegally, it's an illegal presence in our waters, but insofar as the objective of this presence, which is to intimidate our fishermen and intimidate us, we can clearly state that the intimidation tactics are not successful and that we remain resolved to support our Filipino fishermen, and we will not stop challenging their presence within Philippine waters. Huwag nyo na kasing pagbantaan pa yung China. Mag-warning shot kayo agad. Magpaputok kayo. Pag hindi pa din umalis, birahin nyo na talaga. Total naman nandyan ang US Navy sa Inis na din talaga si Melvs Castle Ligid sampulan nyo na agad ng mga Chinese. Kung magkakagulo, di magkagulo talaga. Handa naman diba ang AFP sa any eventualities o gyera. May mga Pilipino rin naman na handang tumulong kung lumalaman ang tensyon. So meron ba talagang mga Pilipino na handang tumulong? Kasi ako, handa naman akong tumulong, men. Ako, Philippine Navy Reserve naman ako. Pero dati pa yun. Ewan ko kung tatanggapin pa yun, So, tuloy. In securing what 2012. rightfully and legally ours, we do not and will not dignify
these scare tactics by backing down. We do not waver nor cower in the face of intimidation. But Tama. lately, we were surprised about the increasing aggression being shown by the People's Republic of China in deploying the monster ship. The presence of the Diba? monster ship Magpapakita na nga lang ng ano, magpapakita na lang na nga lang ng some kind or magpi-flex na nga lang ng kahambugan. Yung monster ship pa. Tapos, you know, yung inano naman, niradyohan naman ng Coast Guard natin, umalis naman. in our waters is illegal and inconsistent with the exercise of freedom of navigation and innocent passage. Yun. It is clearly a provocative act. Agree. It is also a clear attempt to intimidate our fishermen Agree. and deprive them of their legitimate livelihood. Dapat dyan wag Diba? Fisherman yung apektado. Tapos itong mga kababayan natin na mga Filipino pro-China na yan, huwag kayong ganyan, gigirahin tayo ng China. So anong gusto nyong gawin? Ibigay na lang natin yung gusto ng China. Hindi na lang natin kukunin yung pilit nilang inaangkin. So kawawa yung mga mangingisda. Siguro itong mga Filipino pro-China na to, siguro kung mangingisda sila or yung tatay nila yung mangingisda, iba yung ano nito eh. Iba yung mga opinion nito eh. Palibhasa kasi hindi nila nararamdaman yung pinagdadaanan ng mga mangingisda natin. 'Di ba? Palibhasa kasi, ewan ko kung may paki sila sa future generation natin ha, na kita nyo kung gaano na lang kaliit yung parting dagat na maiiwan sa Pilipinas kung sakaling magtagumpay yung China na yan na ipatupad yung 9-dash line, 10-dash line nila. Kayo nag-iisip ba? Philippine Coast Guard na barko ang ipangtataboy eh. Dapat yung BRP o Serizal na kargado ng missile. Tapos paputukan nyo agad pero wag nyo munang patamain. Kung hindi pa din aalis, tirahin nyo na agad. Dapat mas So parang warning shots, ganun. matapang kasi tayo kaysa sa mga Chinese. Ano sa palagay nyo? I-komento sa So yun lang naman mga kanoyes. So kayo na masasabi nyo doon, comment down below tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So kita nyo naman yun mga kanoyes. So kayo na masasabi nyo doon. Diba? Sobrang linaw, diba, na yung China ambassador nila parang wala lang ding paki. Diba? Kakainis lang din, lambawa ganyan, yung monster ship nila, piniflex-flex nila. Tapos syempre, yung mangingisda natin, alam nga namang hindi sila matakot, men. Alam nyo, yung mga kababayan natin, dalawa yung uri ng takot eh. Yung isang takot, mga mangingisda na parang binubuli ng mga Chinese Navy, Coast Guard, or yung monster ship nila, something like that. Militia pa. Tapos yung pangalawang is yung mga Filipino pro-China na parang wala lang. Takot daw sila na isang pindot lang daw tayo sa China. Given na isang pindot nga lang tayo ng China. So ano ba? Magpasindak na lang ba tayo doon? Kahit na alam natin na tayo yung inuogag. Tayo yung tama. Sa atin naman talaga yung teritoryo. Bigyan ko kayo ng example, men. May isang tao, meron siyang, sige, sabihin na natin, ang pangit din kasi kapag gagawing example eh. So example lang to ha, may isang police, meron siyang dalanggan, tapos ikaw meron kang isang motor. Tapos ngayon, yung police na yon gusto niyang kunin yung motor mo, kahit na wala naman siyang basihan. For example, meron ka namang lisensya, meron ka namang rehistro. Gusto lang kunin ng pulis yung motor mo kasi parang siguro naiinis siya sa'yo or whatsoever. So anong gagawin mo doon, men? Bali, hindi ka na lang iimik kasi isang pindot lang nung beng-beng niya, dedo ka na. Kahit alam mo na nasa tama ka. Kahit alam mo na hindi tama yung ginagawa ng pulis. 'Di ba? Alam niyo yung China kasi, men, hindi naman yan isang tao lang nagde-decide, men, na parang kapag mapikon sila war agad. Hindi naman ganyan eh. Meron nga silang mga some kind panel ba yan or mga grupo ng tao, 'di ba, na parang nagpupulong-pulong muna sila kung gaano ba kabigat yung pinaggagawa, 'di ba, ng kalaban nila bago nila
tuluyang i-war. Kaya nga tayo nag-iingat, yung Coast Guard natin, di ba? Hindi tayo nag-first shot. Kasi aware ang China dyan na kapag tawag dyan, pumapasok-pasok lang tayo dyan, something like that, hinahabol-habol lang tayo, niraram tayo. As long as hindi tayo mag-first shot, wala silang rason para i-war tayo. 'Di ba? Kaya nag-iingat tayo. Hindi yung parang ano na agad tayo na kapag pinahabol-habol natin yung China na yan, biglang one click lang tapos bura ang Pilipinas. Hindi ganun yun. Kasi yung kinakatakot nyo men, na one click bura ang Pilipinas, pwede yung mag-threaten sa lahat ng bansa sa buong mundo. Hindi pwedeng gawin yan agad ng China. Kaya nga yung Russia at yung Ukraine, di ba on war ngayon ang Russia at Ukraine? Kita nyo, ang Russia napakaraming nuclear niyan men. Pero bakit wala siyang pinakawalan ni isa? Kasi yun nga, bawal sa kanila yun. Parang no first fire policy, something like that ata yun. Correct me if I'm wrong na lang. Di ba? So dapat ngayon pa lang, aksyonan na natin kasi baka magaya yan sa Sabah. Di ba? Na parang, ano yung history ng Sabah? Pinaparent lang. Tapos ngayon parang ayaw ng isauli ng Malaysia kasi sa kanila daw. Kasi pwede naman nilang gamitin yung argument na, bakit ngayon nyo lang claim? Bakit noon hindi naman? O something like that. So magiging ganyan tayo kontra sa China kung hindi natin a-actionan ngayon. Kung hindi natin titindigan ngayon. Diba? So yun lang naman. So kayo naman sasabi nyo dito, comment on below option, pag-usapan natin sa comment section. So again, Melvs Castle, Pilipinas, like, comment, share, subscribe, Pilipinas, self.